din ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. Hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government. Yun yung general perception natin lang na number one, kaya may ganyang sistema ay dahil yung election, which is actually most probably true. Mahirap kasi yung wala kang 24. Mahirap yung wala kang 24. Ngayon, siguro, iniisip ko, if I was in the shoes dun sa mga taong gusto madaliin yung impeachment, iniisip nila, now is the best time. Ngayon ang best time para magpa-impeach. Bakit? Kasi yung mga re-electionists are beholden doon sa opinion ng mga tao na gustong magpa-impeach kay Sara Duterte. And base sa surveys, marami ng Pilipino gusto i-impeach Sara. That's around 53% if I'm not mistaken. 73% sa kanila ay gustong ipa-impeach si Sara dahil sa kanyang statement na papatayin niya si Bongbong Marcos, presidente. So, yun yung, kung ako yung nasa sitwasyon ng mga nagmamadali. Pag-usapan natin to. Kasi napanood ko to kanina and napaisip ako. Sabi ko, is this accurate? So, panoorin natin guys. Kasi tungkol dito sa impeachment and I think this deserves a serious consideration. Okay, panoorin natin to. May inihaing petisyon sa Korte Suprema para himukin ang Senado na simulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng isang eksperto, posibleng hindi ito payagan ng Korte Suprema bilang paggalang sa separation of powers and judiciary and legislative. May unang balita si Mab Gonzales. Voter education. Habang nagtatagal ang paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagkakaroon umano ng political instability ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Kaya sang-ayon daw siya sa paghahain ng petition for mandamo sa Korte Suprema para himukin ng mga mahistrado ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Inihain ng petisyon ni dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, Catalino Generillo Jr. Hindi naman kinakailangang matapos but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga kampanya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters. Review tayo guys, review tayo. Last week, pinag-usapan natin na kinasuhan ang Senado sa Supreme Court. Ano yung kaso ng Supreme Court? Ang kinaso, mga kotsero, ay petition for mandamus. If I'm not mistaken, the direct translation of mandamus is to compel. Ibig sabihin, pilitin or udyukan. Ngayon, kinasuhan po ang Senado at nag-petition for mandamus, that is under Rule 65 of our Rules of Court. At sinabi po na pinupuwersa ang ating Senado na aksyonan na yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Okay. So yun po yun. Ang basis po mga kotsero ay yung constitutional provision sa impeachment kung saan pagka-transmit ng House of Representatives sa articles of impeachment sa Senate, the Senate shall forthwith proceed with the impeachment court. Bini Cayosa, ngayong may kopya na ng articles of impeachment ang mga senador na uupong hukom, dapat bigyan din aniya ng kopya nito si VP Duterte. Sa Constitution, malinaw po ang deadline, 10 days lang Ibigay na sa kanya para sumagot na siya, malaman natin ano ba ang sagot niya. Simulan lang ho nila ng maayos na. Kasi unfair din ho sa Vice President, di ho ba, in a way. Kasi yung complaint nandun na sa website, nasa publiko na Pero wala pang formal na sagot naman yung kabila. So ang nangyayari ngayon, mga trolls, kanya-kanyang interview sa media. Pero sa tingin ni Cayosa, malabong pagbigyan ng Korte Suprema ang mandamus petition bilang paggalang sa separation of powers ng hudikatura at lehislatura. Pinag-usapan natin ito before, di ba? Sinabi natin yung Biyernes na malabong aprubahan yung mandamus. Ito na, naglalabas na ng mga komento yung mga tao, yung mga abogado pala. Hindi ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. Hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government.
Nauna nang sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi raw siya sang-ayon sa petisyon. Base aniya sa saligang batas, Senado lang ang may kapangyarihang duminig at magdesisyon sa lahat ng mga kasong impeachment. Only when there is a grave abuse of discretion can the Supreme Court come in, katulad during the time of the impeachment of Davide. It's up to the President to call a special session. Hindi mo nang pwede mamandamos yun. Hinihinga namin ng komento rito sina Vice President Sara Duterte at Senate President Chis Escudero pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay hindi kailangang mag-convene ng special session para sa impeachment. Ang bise, naunang sinabing pinaghahandaan ng kanyang legal team ang impeachment. Yun yung general perception natin lang na number one, kaya may ganyang sistema ay dahil yung election, which is actually most probably true. Mahirap kasi yung wala kang 24. Mahirap yung wala kang 24. Ngayon, siguro, iniisip ko, if I was in the shoes dun sa mga taong gustong madaliin yung impeachment, iniisip nila, now is the best time. Ngayon ang best time para magpa-impeach. Bakit? Kasi yung mga re-electionists are beholden doon sa opinion ng mga tao na gustong magpa-impeach kay Sara Duterte. And base sa surveys, marami ng Pilipino gusto i-impeach Sara. That's around 53% if I'm not mistaken. 73% sa kanila ay gustong ipa-impeach si Sara dahil sa kanyang statement na papatayin niya si Bongbong Marcos, presidente. So, yun yung, kung ako yung nasa yung nasa sitwasyon ng mga nagmamadali na ipa-impeach. Kasi, yun nga, now is the best time because meron tayong leverage sa mga senador. There's the elections, pwede natin silang pwersahin to vote one way para ma-impeach si Sara Duterte. At it also makes sense. Tama, may punto yun. Kasi ito lang yung panahon kung saan ang mga politiko ay nagkakaroon ng pakialam sa opinion nating mga hampas lupa. Tuwing election lang naman nangyayari. Kapag naman wala election, di tayo pinapakinggan ng mga yan. So it makes some sense. On the other hand, again, personally, hindi naman ako sa nagmamadali magpa-impeach. But on the other hand, kung titignan mo yung composition ngayon ng Senate, kung titignan mo yung mga miyembro ng Senado, kahit anong pressure mo dyan, matitigas ng mga mukha niya. Lalo yung mga re-electionists, Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, mga re-electionists ng Duterte admin na sobrang loyal sa kanya. I'm thinking, kahit anong pressure ang gawin mo sa mga to, wala rin naman mangyayari. And huwag niyo makakalimutan, konti lang po ang kailangan para ma-absuel to si Sara Duterte. 8 lang. Sa re-electionist, may 5 ka na. So, malamang sa malamang, ma-acquit siya sa impeachment kung ngayon mangyayari. I'm torn. Actually, I'm torn. Torn ako dun sa idea ng maagang impeachment. It may backfire Pwede mag-backfire kasi. Kung makakapasok lahat ng alyansa, meron kang 10. Kasi 10 ngayon yung nagra-rank sa alyansa. Kung makakapasok lahat ng alyansa, meron kang 10 plus the existing. Siguro meron kang mga 15, 16, most probably, na magvo-vote to impeach Sara Duterte. And I think that's a good number already pagdating sa impeachment. Di ka nonood sa sinasabi ni Enrile. Kailan nagsalita si Enrile sa TV? Alam ko, DDS ka, kaya tanga ka. Mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi ni Enrile. Paano naging baseless? Ano sinabi ni Enrile na baseless daw? Baseless yung kaso niya sa grave threat o baseless ang kaso sa attempted murder? Baka lamang hindi mo alam pinagkaiba ng dalawa. But again, yun nga, sa political crisis, kasi it will also maapektuhan din yan yung ekonomiya natin. Yung dahil na may opposition ka may strong opposition ka, magkakagulo. Kung nagkagulo, mga investors matatakot mag-invest kasi magulo yung gobyerno. Pagtakot ang investors mag-invest, ang mangyayari, walang trabaho. Makukonti ang negosyo, walang trabaho. So, doon ako kinakaba. Pwede bang sipain ang SP habang kinatawan sila as judge? No, if the impeachment court convenes, hindi siya pwede basta-basta palitan. Before the impeachment court convenes, baka pwede. But anyway, let's see. Mahaba pa naman ang panahon. Ako, I'm pro-impeachment. Doon pa man din ako pro-impeachment. Pero let's see how it will work. Sa pananaw ko, ano ang pinakamabuting hakbang o gawin ng Pangulo? Ay, huwag siya gumalaw sa impeachment. That's the best thing he can do. Number 1, dapat tumutok siya, mag-focus siya sa totoong trabaho niya, which is the presidency, being the president of the Philippines. Pangalawa, huwag niyang pakialaman ng impeachment dahil yan ang isa sa pinakamapangit na magiging hakbang niya.
kapag pinakialaman niya yung impeachment. Kasi mahaluan ng mali siya. Magkakaroon ng intriga lalo kasi pinakialaman niya yung impeachment. So, as much as possible, huwag siya mag-comment. Maganda na yung ginagawa niya ngayon, kinokomenta niya yung kandidato, yung election. Okay lang yun. Maganda nga yung strategy niya kapag nagsasalita siya ng birada kay Digong, nagiging headline, di ba? So, nabibigyan ng exposure yung mga kandidato niya. Okay yun. Tuloy lang niya yun.